programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagsalita na nga ang driver dito ni Lolo Pepe at agad sinabi dito na nahuli na nga daw itong si Moira. Dahil narinig dito ng driver ni Lolo Pepe ang kanilang pinagtatalunan tungkol nga doon sa DNA result. Kaya naman wala nang takas itong si Zoe. Sinabi naman dito ni Giselle na kailangan na niyang umamin dahil sangkot nga siya sa pagkawala dito ng kanilang ama. Kaya sa takot dito ni Zoe ay wala na siyang pagpipilian pa kundi ang umamin na lamang. Kaya naman natakot itong si Zoe dahil makukulong siya kapag hindi siya nagsabi at nakipagtulungan dito sa kanila. Dahil siya nga ang unang nakita dito na magkasama dito ni Lolo Pepe. Samantalang, agad naman gawin lahat ni Giselle upang makakuha ng CCTV footage kung kasama ba talaga dito ni Moira itong si Lolo Pepe. At ang statement naman dito ni Annalyn na nakita niya si Moira doon sa hotel na may dalang wheelchair. At ito ang pinagtataka ni Annalyn kung saan gagamitin ang wheelchair. Na kapag may wheelchair ay meron isinasakay na matanda. Kaya naman, doon din papaimbestigahan dito ni Giselle kung ano nga ba talaga ang nangyari dito kay Lolo Pepe. Matatagpuan nga ba nila ito? Ang akala dito ni Lolo Pepe ay mailigtas na siya dito sa pulis. Ngunit binayaran dito ni Moira upang pagtakpan ng kanyang kasalanan. Kaya naman dali-daling bumalik itong si Zoe sa Apex upang hindi siya doon masundan dito ni Annalyn. Ngunit biglang pumunta doon si Annalyn at sakto naman na nandoon rin itong si Joy at agad sinabi dito na kababalik lamang daw dito ni Zoe dahil matagal nga daw itong nawala. Kaya naman napaisip itong si Annalyn na baka may kinalaman nga itong si Zoe sa pagkawala dito ni Lolo Pepe. Samantalang, sinisisi nga dito ni Obeng ang kanyang sarili dahil hindi niya kinakausap ang kanyang ama. At dahil dito kapag may nangyaring masama nga daw dito ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Subalit ito namang si Giselle ay labis ang pag-aalala dahil matanda na ang kanilang ama. At may posibilidad na baka may mangyari sa kanila ng hindi maganda. Samantalang, sa mansyon naman ni Carlos ay dumating na nga ang mga kaibigan nito. Kasama rito si Michael at ang kasamang kasintahan. Pati na rin ang CEO dati sa East Ridge. At nandoon rin ang mga kaibigan ng mga doctors ni Carlos. Ngunit sa hindi nga inaasahan ay nakita dito ni Carlos na napaka-sexy ng suot ng kanyang asawa. Kaya agad niya itong sinita. Hindi nagustuhan dito ni Carlos na ganun ang makikita ng mga kaibigan niya na napakadering ng suot ng kanyang asawa. Agad niyang hinila itong si Lynette sa likod ng bahay at doon nga pinapagalitan na kung bakit ganun daw ang kanyang suot at napapahiya daw siya. Kaya naman unti-unti nang maiisip dito ni Lynette na tama ba ang pagpapakasal niya dito kay Carlos dahil masyado nga itong masilan. At dito na nga unti-unting lumabas ang ugali dito ni Carlos kaya naman tatawagan niya si Chang Susan. Magpapasundo siya dahil hindi na niya maintindihan ang ugali ng kanyang asawa. Dito na ba magsisimula ang kanilang pag-aaway dito? Agad naman mapansin dito ni Dr. Enriquez ang kanilang pagtatalo na wala namang masama doon kung ganun ang suot dito ni Lynette. Ngunit iniba nga dito ni Carlos. Nagalit nga ito nung pumunta dito si Dr. Enriquez sa bahay nila dahil hindi nga daw nakapagpaalam ito si Lynette. Kunting bagay nga lang ay ikinagalit na dito ni Carlos. Kaya dito na matutuklasan din dito ni Lynette na tama nga ang kanyang anak na dapat ay hindi siya nagpakasal dito. Kaya ito ang dapat nating ahabangan ngayong hapon dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok.